Kabanata 441. Sweethearts, ready na ba kayo? Papasukin ko kayong lahat sa paaralan kung kayo ay, nagdududang tanong ni Darius. Isa, magpahinga ka muna sa bahay. Let me send them to school today. Paniniguro niya kay Eris sa sabay karga ng 5 bata mula sa dining chairs. Wala silang choice kundi pumunta sa sala kasama si Darius. Maging si Edwin ay umakyat na para dalhin ang mga bag nila. Lolo, wala kaming ganang pumasok ngayon, sabay-sabay na sabi ng 5 bata. Paano kayo nakaskip ng klase? Hindi pwede. Kailangan mong pumasok sa paaralan ngayon at huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral. Tinaas ni Darius ang kanyang mga kilay, inakay sila patungo sa sasakyan. Lolo, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Gavin. Kaya parang gusto naming manatili sa bahay kasama siya ngayon, Zachary piped up to remind his grandfather. Lumingon si Darius kay Gavin, nag-aalalang tinanong ito, Gavin, masama pa ba ang pakiramdam mo? Nang makitang pinapahiwatig siya ni Zachary sa pamamagitan ng pagsulyap sa kanya, tumango si Gavin kay Darius, na nagkukunwaring nararamdaman sa ilalim ng panahon. Dinala siya ni Darius sa kanyang kandangan sabay hawak sa kanyang noo. Hindi mapigilan ni Gavin na makaramdam ng matinding pagkabalisa. Napangiwi siya sa kandangan ni Darius, sa takot na malaman ng lolo niya na nagsisinungaling siya. Hindi naramdaman ni Darius na may mali. Sa totoo lang, nag-aalala siya kay Gavin nang masilayan niya ang mukha ng bata na tila unti-unting namula. Gavin, sabihin mo sa akin kung saan ka hindi komportable. Tatawagan ko ang doktor para pumunta. Binuhat siya ni Darius pababa ng sasakyan. Lolo, hindi mo na kailangang tumawag ng doktor para pumunta. Kumakalam lang ang tiyan ko at parang masusuka. Mabilis siyang pinigilan ni Gavin. Ito ay masama. Kung tatawagan niya ang doktor para pumunta, malalaman niya sa lalong madaling panahon na nagpapanggap akong may sakit. Nakuha mo ba ang trangkaso? Ibinaba ni Darius ang ulo at bahagya itong idiniin sa noo ni Gavin para maramdaman ang temperatura nito. Sabay-sabay na bumaba ng sasakyan sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Nagangat ng ulo si Zachary at nagpaliwanag, Lolo, baka hindi maganda ang pakiramdam ni Gavin dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Tama ba na hayaan siyang magpahinga sa bahay ngayon? Sinubukan niyang kausapin si Darius para magbago ang isip niya. Sa pag-aalala kay Erisa, wala siya at ang kanyang mga kapatid sa mood na pumasok sa paaralan. Matapos sumulyap kay Gavin, nagpa siya si Darius na huwag hayaang pumasok sa paaralan ng bata dahil tila mahina siya bilang isang kuting. Kung ganoon, huwag ka nang pumasok sa paaralan. You kids can rest at home today, anunsyo niya habang binuhat si Gavin pabalik ng bahay habang inutusan ang 4 pang bata na sumunod sa kanya. Nagliwanag ang mga mata ni Zachary at ng iba habang nagpalitan ng tingin. Nang sumunod na sandali, tuwang-tuwa silang tumakbo papasok sa bahay. Samantala, aakyat na sana si Erisa para magpahinga ng buhati ni Darius si Gavin pabalik ng bahay. Nagtatakang nagtanong siya, ano ang problema? Bakit ka bumalik? Masama ang pakiramdam ni Gavin, maikling tugon ni Darius bago itinalaga si Edwin na ipatawag ang doktor. Tumakbo si Erisa papunta sa kanila, bumibilis ang tibok ng puso niya. Dahil biglang nagkasakit si Gavin noong nakaraang araw, nag-alala siya na baka lagnat na naman ito. Kinuha niya ang bata mula kay Darius at kinakabahan na hinawakan ang noo nito. Sweetheart, nakakaramdam ka ba ng discomfort kahit saan? Nakaramdam ng guilt si Gavin nang mapansin niya ang matinding pangamba sa mga mata nito. Mami, huwag kang mag-alala. Ngayon lang yata ako nasobrahan, casual niyang tugon. Napatulala si Erisa. Sa susunod na sandali, umupo siya at inilagay si Gavin sa kanyang kandangan. Hinimas ang kanyang tiyan upang maibsan ang kanyang discomfort. Mami, mas mabuting hayaan mo na si Gavin na mahiga. Parang nasusuka pa siya, paalala ni Zachary. I'll carry you up to the room now. Mahinang sabi ni Erisa kay Gavin at agad siyang binuhat sa itaas. Kasabay nito, ang iba pang 4 na bata ay sumugod sa kanila at binuksan ang pinto sa silid para sa kanila. Pumunta si Oliver para buhusan ng tubig si Gavin. Eto Gavin, uminom ka ng tubig. Inilabas ni Darius ang isang maliit na bote. Isa, ilapat mo ito sa kanyang tiyan. Sige, kinuha ito ni Erisa at nilagyan ng ointment ang tiyan ni Gavin. Mami, mabuti pang matulog ka na. Huwag mo akong alalahanin. Medyo discomfort lang ang nararamdaman ko. Sinubukan siyang kumbansihin ni Gavin. Mami, sige na magpahinga ka na. Sasamahan natin si Gavin, udyok ni Zachary sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, hindi mapakali si Erisa.
Mommy, dapat magpahinga ka na pagkatapos ng gabing walang tulog. Aalagaan namin ng husto si Gavan. At saka, pinapanta ni Lolo ang doktor, echoed ni Jessie. Natulala, nagtanong kaagad si Darius, Isa, hindi ka nakatulog kagabi. Naisip lang niya noon kung bakit paulit-ulit siyang hinihiling ng mga bata na matulog. Tumango si Erisa habang patuloy na minamasahe ang tiyan ni Gavin para maibsan ang kanyang discomfort. Kabanata 442. Sige na at magpahinga ka na. Aalagaan ko silang mabuti, udyok muli ni Darius kay Erisa sa tono ng pag-asa. Nang ibabaw ang discomfort ni Gavin, hindi makatulog si Erisa. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang doktor at tingnan siya, determinado niyang sabi. Yung iba ay napagbigyan lang siya kapag nagpumilit siyang manatili sa tabi ni Gavin. Samantala, nakahiga lang si Gavin sa kama at patuloy na nagpapanggap na hindi maganda ang pakiramdam niya. Mommy, paano kung samahan mo ako matulog? Tanong niya. Hinaplos ang buhok ni Gavin na nakasabit sa kanyang noo. Malumanay na sagot ni Erisa, ayos lang. Hindi ako inaantok. May nararamdaman ka bang ibang discomfort? Suot ang hitsura ng lubos na pangamba, ang kanyang pagsimangot ay lumalim sa isang pagkunot noo. Sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na hindi naka-recover ng maayos si Gavin matapos magkasakit noong nakaraang araw. Mommy, baka nasobrahan ako sa pagkain, mahinang sabi ni Gavin. Matapos siyang titigan, inatasan ni Erisa si Zachary na ipaghanda si Edwin ng isang basong lemon water para kay Gavin. Nagmamadaling bumaba sina Jasper at Zachary nang hindi nagdadalawang isip. Older Mr. Graham, take a seat, magalang na bati ni Erisa kay Darius. Tumango ang matanda, oo naman. Lolo, nandito ka na. Nagbitbit ng upuan si Oliver at hinayla ang kamay ni Darius. Hinaplos ang kanyang ulo, binigyan siya ni Darius at ngumiti si Jessie. Sige, pumunta at magsaya ngayon. Sasamahan ko si Gavin. Iniisip din naming samahan si Gavin. Pagdiin ni Jessie habang matamis na sumisigaw. Biglang naalala ni Darius na hindi na niya nakita si Benjamin simula nang pumasok siya sa bahay. Hinaplos ng magiliw ang buhok ng kanyang apo, nagtatakang tanong niya, nasaan ang daddy mo? Wala siya sa bahay. Inosenteng tumingin sa kanya ang dalaga. Napakunot ang noo ni Darius nang lumingon siya kay Erisa. Umalis na ba si Benjamin ng madaling araw? Sinulyapan siya ni Erisa at nagpaliwanag, hindi na siya umuwi pagkatapos mong lumabas kagabi. Ayon sa kanya, nasa business trip siya. Isang business trip. Kumunat ang noo ni Darius bago nagtanong, bakit hindi siya nagbanggit ng kahit isang salita tungkol doon sa akin. Sa sandaling iyon, sina Zachary at Jasper ang nagdala ng lemon water para kay Gavin. Mommy, kumuha kami ng lemon water. Okay, ipapainom ko si Gavin. Sa sumunod na sandali, binuhat niya si Gavin at inilagay sa kandangga niya. Pagkatapos noon, hinayaan niya itong humigop ng lemon water. Sweetheart, uminom ka muna ng lemon water. Subukan natin at tingnan kung gaganda ang pakiramdam mo. Dahil sa takot na muling kumakulam ang tiyan nito ay hinayaan na lamang niya ito ng ilang subo. Mommy, gusto ko pa. Dinilaan ni Gavin ang kanyang lobby. Maghintay ka pa, okay. Hindi ka makakainom ng marami sa isang pagkakataon. Paano kung kumakulam na naman ang tiyan mo? Suyuan siya ni Erisa. Okay, masunarang sagot ni Gavin. Sa paningin ng isang pagod na Erisa, siya ay dinaig ng isang pakiramdam ng matinding pagkakasala. Hindi dapat tayo nagsinungaling kay Mommy. Pagkatapos ng gabing walang tulog, nag-aalala na naman siya sa akin. Sinaman niya ng tingin si Zachary, ngunit ang huli ay nagpahiwatig sa kanya na pigilan ang kanyang dila. Bakit wala pa si Sean? Tulad ng isang pusa sa mainit na mga brick, tinawag ni Darius si Sean, hinimok siya, Sean, nandito ka na ba? Bilisan mo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Gavin. Saktong pagkababa niya ng telepono ay narinig mula sa ibaba ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Gavin, tahan na. Nandito si Tito Sean, malumanay na pag-aaliw ni Darius sa bata. Okay, nahihiyang sagot ni Gavin. Si Zachary at ang iba pa ay tumakbo patungo sa pinto, inikat ang kanilang mga leeg upang masulyapan. Nang makita nila si Sean, dali-dali silang pumunta sa kanya. Mr. Bailey, sa wakas nandito ka na. Hinawakan ng doktor ang mga bata na tumatakbo papunta sa kanya at nag-aalalang nagtanong, kumusta si Gavin? Siya ay nakakaramdam ng kakulangan sa ginhawa, mataimtim na bulong ni Jessie, na kumunat ang kanyang mga kilay. Kahit sino ay madaling maniwala sa kanya na si Gavin ay may matinding sakit. Titingnan ko siya ngayon.
Bilisan na ni Sean ang lakad niya. Gayunpaman, hinawakan ni Zachary ang kanyang braso at hamarang sa kanyang daraanan. Tito Sean, may sasabihin ako sa iyo. Naguguluhan, tumingin sa kanya si Sean saglit at sinabing, sabihin mo sa akin mamaya, okay. Kailangan ko munang asikasuhin si Gavin. Alam ni Zachary na kailangan niyang maging mas maingat para hindi maramdaman ni Edwin ang anumang mali. Kaya naman, pinapahiwatig niya si Sean na may ilang paggalaw ng daliri sa kanyang palad habang patungo sa silid na kasama niya. Naguguluhan, lumingon si Sean kay Zachary. Kabanata 443. Matapos masiguradong wala sa kanila ang mga mata ni Edwin, maingat na komandat si Zachary kay Sean, pinapahiwatig ito sa pamamagitan ng pagkumpas ng bibig. Maliwanag, ang bata ay nagpapahiwatig sa kanya na Gavin ay mabuti at hinihiling sa kanya na panatilihin ito sa ilalim ng balot mula sa Darius at sa kanyang ina. Pagkapasok ni Sean sa kwarto, nag-aalalang tinawag siya ni Erisa, Dr. Bailey, pakispuri si Gavin ngayon. Nabanggit niya na sobra siyang kumain at parang nasusuka. Maaari ka bang tumulong upang makita kung siya ay nagkaroon ng sipon o kung may anumang bagay sa kanya? Tumahimik ka Erisa, let me check on him. Ibinaba ni Sean ang kanyang medical box at bahagyang diniin ang tiyan ni Gavin. Sabay sulyap ng pahilig sa mukha ng bata. Ilang sandali pa, nagulat siya kung bakit sabik na sabihin sa kanya si Zachary at ang iba pa kanina. Mukhang kumakulam ang tiyan ni Gavin pagkatapos kumain. Bibigyan ko siya ng ilang digestive tablets. Huwag kang mag-alala, dapat ay maayos na siya pagkatapos nito, sabi ni Sean nang walang katotohanan. So, kumakulam talaga ang tiyan niya. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Hindi may kakaila, naalala niya kung gaano karami ang naki ni Gavin noong nag-aalmusal sila kanina. Bukod doon ay kumuha na naman siya ng pagkain na dinala ni Darius. Sa totoo lang, hindi naramdaman ni Gavin ang kahit katiting na discomfort. Sinulyapan niya si Sean na may pahiwatig ng babala. Kaya naman, walang pakialam na sumagot ang huli, oo. Kadalasan ay hindi sila kumakain ng marami ngunit madalas silang kumain ng marami sa tuwing kasama mo sila, mataktikang sinabi ni Edwin kay Erisa. Hindi niya pinagdudahan ang paghuhusga ni Sean. Dapat ngayon lang ako nagdala ng maraming pagkain. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi maiwasan ni Darius na sisihin ang sarili. Tumingin sa kanila si Erisa bago tinanong si Sean, mayroon pa ba siyang sakit bukod sa kumakulam na tiyan? Huwag kang mag-alala, Erisa. Wala nang ibang problema, nakangiting pag-assure ni Sean sa kanya at hinayaang lunukan ni Gavin ang digestive tablets. Nagkunwari siyang minamasahe ang tiyan ni Gavin para lumakas ang kanyang digestion. Napapaligiran ng iba, medyo awkward ang pakiramdam ni Gavin. Kaya, sinabi niya kay Erisa, Mommy, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Mas mabuting matulog ka na ngayon. Aalagaan ako ni Mr. Bailey dito. Natigilan ng marinig ang mga salita ng bata. Lumingon si Sean kay Erisa at nagtanong, Erisa, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, medyo inaantok lang ako kasi hindi ako nakatulog kagabi, natatawang paliwanag ni Erisa. Hindi mo ba alam na ang pagpupuyat magdamag ay nakakasama sa iyong kalusugan? Paano mo magagawa iyon kung hindi maganda ang pakiramdam mo kahapon? Hindi ako makapaniwalang hinayaan ka lang ni Benjamin. Ay nako, ako na naman ang sisisihin kapag nagkasakit ka mamaya. Umiyak si Sean, hindi makapagsalita. Hindi makapagbitaw ng kahit anong salita si Erisa para pabulaanan siya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Edwin, Mr. Bailey, si Mr. Graham ay wala sa bahay sa ngayon. Nalaglag ang panga ni Sean dahil doon. Ha, wala siya sa bahay. Lumabas ba siya kagabi? Tumango si Edwin. Saan siya nagpunta? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Edwin at sumagot, nasa business trip siya. Kumunat ang noo ni Sean. Nasa isang business trip. Erisa, sige na magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala kay Gavin. Aalagaan ko siyang mabuti. Sinubukan niyang kausapin itong magpahinga. Umiling si Darius, tama siya. Isa, magpahinga ka muna. Kami na ang bahala sa mga bata. Kaya huwag kang mag-alala, okay. Mommy, you should go bed now. Udyok ni Gavin sa kanya. Mommy, go and have a good sleep. Aalagaan namin ng husto si Gavin. Bahagyang itinulak ni Jasper ang kanyang ina. Patungo sa pinto, naantig sa kanilang mga salita ng pag-aalala, tumawa si Erisa. Okay, magpapahinga muna ako. Gavin, tandaan mong sabihin kaagad kay Mr. Bailey kung masama na ang pakiramdam mo, okay? Okay, huwag kang mag-alala, Mommy.
Okay lang ako, at iinom ako ng gamot on time. Kinumbinsi siya ni Gavin. Sinilip ni Erisa ang anak bago ito lumabas ng kwarto para magpahinga. Pagkalabas niya, itinoon ng 5 bata ang kanilang mga tingin kay Darius. Diretso sa punto si Zachary. Lolo, bumaba ka na para uminom ng tsaa. Huwag kang mag-alala, si Mr. Bailey ay nasa tabi ni Gavin. Napangiti sila, malumanay na sinabi ni Darius, ayos lang. Bababa na ako pagkatapos matulog ni Gavin. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Zachary at Gavin. Ilang sandali pa, nagpanggap si Gavin na nakatulog pagkatapos uminom ng gamot. Napaawang ang lobby ni Sean sa paglalagay ng palabas ng batang lalaki. Sumenyas si Zachary sa kanyang mga kapatid at bamulong, tingnan mo, tulog na si Gavin. Lolo, bumaba na tayo. Lolo, bumaba na tayo para maglaro. Hayaan mong magpahinga ng mabuti si Gavin, okay. Hinawakan ni Jesse ang braso ng kanyang lolo. Sina Oliver at Jasper naman, hinawakan ang kabilang braso niya. Lolo, si Mr. Bailey na po ang bahala kay Gavin. Bumaba na tayo para uminom ng tsaa. Sige, tara na. Walang pagpipilian si Darius kundi kunin ang kanilang mga mungkahi. Bumaba na lamang siya kasama ang 4 pa niyang apo matapos hilingin kay Sean na alagaan ng mabuti si Gavin. Kabanata 444. Gavin, bakit ka nagpapanggap na may sakit? Pinutol ni Sean ang paghabol kaagad pagkatapos umalis si Darius at ang iba pang mga bata. Hindi nila namalaya na biglang tumalikod si Erisa para tingnan ulit si Gavin. Napakamot siya sa ulo matapos marinig ang tanong ni Sean. Nagpapanggap na may sakit si Gavin. Napahinto siya sa paglalakad, pinipigilang buksan ang pinto. Bakit nagpapanggap na may sakit si Gavin? Nag-aalala kaya siya na mag-isa ako sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang sumagot si Gavin, wala kaming ganang pumasok sa paaralan dahil masama ang pakiramdam ni Mommy. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng isang alon ng init sa puso ni Erisa. Pinutol siya ni Sean, you can call me anytime kung masama ang pakiramdam ng mommy mo. Kaya ko siyang alagaan ng sabay-sabay. Tsaka hindi maganda ang pakiramdam niya dahil nagpuyat siya kagabi. Sa palagay ko magiging maayos siya pagkatapos magpahinga ng mabuti. Ano man, hindi ka dapat nagpanggap na may sakit. Hindi mo ba alam na ang lahat ay nag-aalala sa iyo, lalo na sa iyong mommy? Talagang hindi ito isang bagay na dapat gawin ng isang masunuring batang tulad mo. Bubuksan na sana ni Erisa ang pinto at papasok. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon siya ng emotional breakdown sa susunod na sandali dahil sa mapangwasak na balitang maririnig niya. Nauutol na sabi ni Gavin, may sasabihin kami kay mommy. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Sean. Matapos huminga ng malalim, bamulong si Gavin, natuntun namin ang nawawala naming kapatid. Nagulat si Sean. Ano? Nasaan siya ngayon? Inihagis siya ng karumal-dumal na babaeng iyon sa basurahan. Walang nagligtas sa kanya. I think he's gone forever. Naputol ang boses ni Gavin habang nasamid siya. Pindrop na katahimikan ang naganap sa silid. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Erisa na bumaliktad ang kanyang mundo. Parang may humahawak sa kanyang lalamunan na pilit siyang sakalin. Hindi na niya namalaya na bumagsak na pala siya sa sahig. Habang nakatitig siya sa kisame, may kislap ng hindi maipaliwanag na paghihirap sa kanyang mga mata. Wala na ang anak ko. Namula ang mukha ni Sean nang marinig ang ingay sa labas ng kwarto. Tumakbo siya at binuksan kaagad ang pinto. Erisa, nalaglag ang puso niya nang makita si Erisa sa sahig. Mommy, nagulat sa bakas ng kawalan ng pag-asa sa mukha ng kanyang ina, sumugod si Gavin para tulungan siyang bumangon kay Sean. Ilang beses bumigay ang mga paa ni Erisa. Nakatayo lang siya pagkatapos ng ilang pagkatisod. Sa bingit ng mga luha, hindi nauutol na bamulong si Gavin, Mommy. Mommy, I'm sorry. Erisa, nawala nang masabi si Sean para maaliw siya. Gavin, tulungan mo ang mommy mo sa kwarto niya, bilin niya kay Gavin. Okay, napakagatlabi si Gavin para pigilan ang sarili na mapaluha habang tinutulungan si Erisa papasok sa kwarto nito. Sa kaibuturan niya, pinagsabihan niya ang sarili sa pagiging walang ingat. Hindi dapat ako kumilos ng pabigla-bigla. Ngayong narinig na ni mommy ang usapan namin, hindi na niya kakayanin. Nakaramdam si Gavin ng hindi maipaliwanag na guilt mula sa loob niya. Nakatitig kay Erisa, siya ay isang bundle ng mga nerbiyos. Napapikit na lamang si Erisa pagkatapos ng tila walang hanggan. Habang nakalakang tingin niya kay Gavin, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Matapos humikbi ng tahimik, sa wakas ay humagulgol na siya ng iyak.
Nagpakawala si Erisa ng nakakapangilabot na mga huni ng hinaing. My sweetheart, I'm sorry. I wasn't able to protect you. Siya ay umiyak sa sobrang kalungkutan. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi na parang mga sapa. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan niyang sampilan ang kanyang mukha. Nahuli nito si Gavin at Sean na hindi. Nag-iingat, sumunod si Sean at hinawakan ang mga kamay niya. Erisa, wala kang kasalanan. Itigil mo na ang pananakit sa sarili mo. Kasalanan ko ta. Bilang mami niya, nabigo akong protektahan siya, nalungkot si Erisa. Lumitaw ang isang maliit na figure habang nanlalabo ang kanyang paningin sa mga luha. Nadurog ang puso niya sa nakakabagbag damdaming eksena ng isang bata na iniwan sa isang basurahan. Parang may humawak sa puso niya at patuloy na hinihiwa ito ng punyal, dahilan para damyugo ito ng husto. Siya ay isa lamang inosenteng bata, para itapon ng napakalupit, kaya lang, napasigaw si Erisa sa matinding paghihirap. Dahil sa kalungkutan, halos hindi na siya makahinga. Sa sumunod na segundo, nahimiti siya dahil sa matinding paghihirap. Dahil sa pagkataranta, sumigaw si Gavin sa taas ng kanyang mga baga, Mommy! Mr. Bailey, pakitingnan ang mommy ko ngayon. Histeryosong sigaw niya, hindi mapigilan ang pagluha. Agad na pinahiga ni Sean si Erisa, sinusubukang damahin ang kanyang palso. Damn it, kailangan kong kumilos kaagad. Walang pag-aalinlangan, binigyan siya nito ng iniksyon. Mr. Bailey, kumusta ang mommy ko? Nagmamadaling tanong ni Gavin, sa mga pinat karayom. Pinunasan ang kanyang mga luha, walang salita ang makapaglalarawan kung gaano siya nagkasala sa mga sandaling iyon. Huwag kang mag-alala, nahimiti lang siya, sinubukan siyang pakalmayan ni Sean. Sa sandaling iyon, nagmadaling umakyat si Darius at ang apat pang bata matapos marinig ang tili ni Gavin kanina. Mommy, sigaw ng mga bata, Kabanata 445. Walang katapusang pag-aalala sa mga bata ang nakitang nakahiga si Erisa sa kama. Anong nangyari? Tanong ni Darius kay Sean. Anong problema ni Mommy? Lalong nagpanik ang mga bata na kanina pa nag-aalala nang makita si Gavin na umiiyak ng ganoon. Dahil sa guilt, humagulgol si Gavin habang sinasabi, nalaman ni Mommy ang tungkol sa kapatid natin. Kasalanan ko ta, narinig niya kasi hindi ko narinig ang pagdating niya. Iyak siya ng iyak, namula ang mga mata ng ibang bata sa narinig. Kumunat ang noo ni Darius, ngunit nag-aalala siya sa kalagayan ni Erisa kaya hindi na siya nagkaroon ng oras para tanungin ang mga bata kung ano ang nangyari. Sean, kumusta si Isa? Siya ay nahimiti dahil sa labis na kalungkutan, sagot ni Sean habang patuloy na sinusuri si Erisa. Alam ni Darius na medyo malubha ang kalagayan niya nang makita niya ang pag-aalala ni Sean. Dalhin ba natin siya sa ospital? Naisip niya na ang isang ospital ay magiging mas mahusay na kagamitan upang gamutin siya. Oo, ihanda mo na ang sasakyan. Pumayag si Sean na ipadala siya sa ospital kapag nabigo ang lahat ng pagtatangka na gisingin siya. Bakit hindi pagising si Mommy? Tanong ni Jessie habang humihikbi ng malakas sa takot. Wala lang malay si Mommy. Malapit na siyang madyay gising, pag-aaliw ni Zachary sa kapatid kahit sa kaibuturan niya ay parang baliw na rin itong nagpapanik. Sa gulat nila, nagising si Erisa nang akmang buhatin siya ni Sean papasok sa sasakyan. Gising na si Mommy. Excited na bulalas ni Jasper at pinunasan ang kanyang mga luha. Mommy, gising ka na. Napahiyaw si Oliver. Tuwang-tuwa ang mga bata at tuwang-tuwa nang makitang nagkamalay na si Erisa. Sige, ibaba mo na si Isa ngayong gising na siya, sabi ni Darius nang humakbang siya para hawakan si Erisa. Okay ka lang ba, Mrs. Graham? Tanong ni Sean habang ay nalalayan siyang mahiga sa kama. Oo, bagamat hindi na nababalot ng emosyon si Erisa tulad ng dati, nakulong pa rin siya sa kalungkutan. Pakiusap, alagaan mo ang iyong sarili, Mrs. Graham. Nag-aalala talaga si Gavin at ang iba sa iyo, payo ni Sean matapos siyang bigyan ng mabilisang pagsusuri. Tumangala si Erisa at nakita ang 5 anak niya na nag-aalalang nakatingin sa kanya na namumulang mga mata. Inilahad niya ang kanyang kamay, at lahat sila ay lumapit para magkayakap. Oh, aking mga syota! Aking mga mahal na syota! Tumulo ang luha sa pisngi ni Erisa habang yakap niya ito ng mahigpit. Napakasakit ni Darius na makita siyang malungkot. Nilinggan niya si Sean, at sinenyasan siya ng huli na magsalita sa labas. Habang patuloy na umiiyak si Erisa at ang 5 bata, sinundan ni Darius si Sean palabas ng silid at nagtanong, ano ang nangyari kay Isa?
Natuklasan ni Gavin at ng iba pa kung ano ang nangyari sa nawawalang bata, at hindi nakayanan ni Mrs. Graham ang nakakagulat na balita, sagot ni Sean na may kasamang buntong hininga. Dahil alam niyang hindi iyon magandang balita, pinaikit ni Darius ang kanyang mga mata at mahinang nagtanong, ano ang nangyari sa bata? Tiningnan siya ni Sean sa mata at malungkot na sinabing, inihagis siya ni Dana sa isang dumpster. Sinasabi nila na namatay siya dahil walang nagligtas sa kanya. Nanginginig si Darius habang nababalot ng kalungkutan ang mukha niya. Ako, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Namumula rin ang mga mata ni Sean. Ang mga tunog ng pag-iyak ni Erisa at ng mga bata sa kwarto ay nagpulalo lamang ng kanilang kalungkutan. Please stop crying, Mommy. Sinubukan ni Jessie na panasan ang mga luha sa mukha ni Erisa, ngunit ayaw tumigil ng mga luha. Hindi kanya sisisihin, Mommy. Ang mga masasamang tao ang may kasalanan. Galit na sigaw ni Oliver sabay singhot. Dapat natin siyang ipaghiganti, Mommy. Puno ng poot ang mga mata ni Jasper habang nakakuyom ang mga kamao. Kailangan mong pagsamahin ang sarili mo, Mommy. Nasa iyo pa rin kami. Lagi ka naming makakasama. Inalo siya ni Zachary. Say something, Mommy. Pagsusumamo ni Gavin. Sa halip na iiyak ang kanyang puso gaya ng ginagawa ng karamihan, si Erisa ay tahimik na nakaupo habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Natural, ang makita siyang ganoon ay mas nag-aalala sa mga bata. Ang pagyakap sa kanila ng mahigpit sa kanyang mga bisig ang tanging paraan para mapanatili niya ang sarili. Hindi alam ni Darius o ni Sean kung paano siya maaaliw habang nakatingin sila sa labas ng silid. Nakasimangot ang mukha, nagpa siya si Darius na tawagan ang kanyang anak at punan siya sa sitwasyon. Kabanata 446. Hinahanap pa rin ni Benjamin ang nawawalang bata sa nayon nang matanggap niya ang tawag sa telepono. Hoy, tatay, nasaan ka ngayon? Nasa Rutisea Village ako. May problema ba, Dad? Sagot ni Benjamin. Nagpalitan ng tingin si Darius kay Sean bago sinabing, namatay si Isa kanina. Anong nangyari sa kanya? Nagtaas ng boses si Benjamin dahil sa pag-aalala. Nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa bata. Tiyang gulat at lungkot ay napatunayang sobra para sa kanya, sagot ni Darius sa nanginginig na boses habang pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Kumunat ang noo ni Benjamin sa narinig. Pero meron na akong nag-burn ng surveillance camera footage, so paano niya nalaman? Kamusta na siya ngayon, Dad? Tanong niya. Siya ay umiiyak kasama ang mga bata, nag-aalalang sagot ni Darius. Ilagay mo siya sa telepono, hinimok siya ni Benjamin. Sa pag-aakalang gagawin ni Benjamin ang isang mas mahusay na trabaho sa pag-aliw kay Erisa, ginawa ni Darius ang sinabi at ibinigay ang telepono sa kanya. Isa, gusto kang makausap ni Benjamin. Saglit na napatitig si Erisa kay Darius bago pinunasan ang kanyang mga luha at sinagot ang telepono. Hello, nag-aalalang kumunat ang noo ni Benjamin nang marinig ang paus ng boses nito. Erisa, may nakita akong clues tungkol sa bata. Nang walang marinig na tugon mula sa kanya, nagpatuloy siya, maghihintay ako hanggang sa matagpuan ko siya bago sabihin sa iyo. Hindi ko akalaing malalaman mo muna ang tungkol dito. Huwag kang malungkot, okay? Buhay pa ang bata. Iuuwi ko siya kapag nahanap ko na siya. Sa pag-aakalang sinusubukan lang niyang i-comfort siya, hindi siya pinaniwalaan ni Erisa. Okay, malamig niyang bulong at ibinaba ang telepono pagkatapos noon. Huwag kang masyadong magalit ngayon, Isa. Mag-aalala ang mga bata. Kailangan mong pagsamahin ang iyong sarili. Inalo siya ni Darius habang binabawi ang telepono. Tumango si Erisa. Sige. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumingon sa mga bata habang nagpatuloy siya, gusto kong manatili kayong lahat sa bahay, okay? Nag-aalalang nakatingin sa kanya si Gavin at ang iba pa dahil pakiramdam nila ay lalabas na siya. Saan ka pupunta, Mommy? May kailangan akong asikasuhin, kaya lalabas muna ako saglit, sagot ni Erisa habang tinatapik ang mga ito sa kanilang ulo. Ang galit at pout sa kanyang puso ang nagpasigla sa kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang anak, at ang kanyang pasensya ay nauubos. Siguro kailangan mong manatili sa bahay ngayon, Mommy. Nag-aalala kami sa kaligtasan mo, payo ni Zachary sa kanya. Hindi, kailangan kong umalis ngayon. Walang paraan upang baguhin ang isip ni Erisa kapag siya ay nagpasya sa isang bagay. Mommy, walang katapusan na sinisi ni Gavin ang sarili sa hindi pag-iingat kanina. Niyakap siya ni Erisa at pinipigilan ang emosyon habang nagtanong, hindi naman kita sinisisi, Gavin. Ilang oras na lang at malalaman ko na rin.
Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang impormasyong iyon? Actually, nalaman namin kagabi. Hindi kami naglakas loob na sabihin sa iyo dahil natatakot kaming magalit ka. Paumanhin ni Zachary sa ngalan ni Gavin. Natigilan si Erisa. Ha, kaya kayong mga bata ay nagsagawa ng inyong sariling investigasyon. Sabay-sabay na tumango sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Inaalala ang kakaibang pag-uugali nila kagabi at ng umagang iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Erisa ang nangyayari. So, alam na nila ang lahat ng dapat malaman tungkol sa nawawala nilang kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi ako magkukulaps ng ganito kadali sa pagkakataong ito. I'll be back really soon. So just stay home and wait for me, humihikbi niyang sabi habang nag-aalalang nakatingin sa kanya ang mga bata. Alam ni Zachary na hindi na nila mababago ang isip niya. Sa isang bagay na napagpasyahan na niya, kaya iminungkahi niya, samahan mo si Mr. Bailey, Mommy. Hindi tayo makakahinga ng maluwag kung hindi. Tumango si Erisa dahil alam niyang nag-aalala lang sila sa kanyang kaligtasan. Okay, sure. Tumakbo si Gavin at tinawag si Sean, Mr. Bailey. Aalis si Mommy saglit. Pwede mo ba siyang samahan? No problem, sinangayunan ito kaagad ni Sean. Siguraduhin mong panatilihing ligtas si Mommy, okay. Paalala ni Gavin sa kanya. Kabanata 447. Gagawin ko. Tinapik ni Sean ang ulo ni Gavin nang pumasok siya sa silid at nagtanong, saan ang punta mo, Mrs. Graham? Mayroon lang akong mga gawain, iyon lang. Pagkaraan ng ilang sandali upang mabawi ang kanyang katahimikan, lumingon si Erisa kay Darius at sinabing, Older Mr. Graham, tutulungan mo ba akong alagaan ang mga bata habang wala ako? Tumango si Darius, anong gagawin mo? Hindi pa rin stable ang kalagayan mo ngayon. Siguro kailangan mong magpahinga bago lumabas. Ayos lang ako. Hindi na magtatagal, panatag sa kanya ni Erisa bago umalis kasama si Sean, na pagkatapos ay itinaboy siya palabas ng tirahan ng Graham. Naramdaman ang matinding poot na dulot ni Erisa, sinulyapan siya ni Sean at nagbuntong hininga, saan ka pupunta, Mrs. Graham? Sa police station, sagot ni Erisa na may malamig na ekspresyon. Aba, kamukhang kamukha ni Erisa si Benjamin sa ganitong estado. Ngayon nakikita ko na kung bakit iba ang pakikitungo niya sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, maingat na nagtanong si Sean, ano ang gagawin mo sa istasyon ng pulisya? Papatayin ko si Dana. Ang walang emosyong mukha ni Erisa ay nagpapahiwatig na talagang sinadya niya ang kanyang sinabi. Ano, nawala na ba siya sa isip niya? Sobra na ba ang kalungkutan para hawakan niya? Huwag kang gagawa ng padalos-dalos, Mrs. Graham. Isipin mo si Gavin at ang iba pa. May iba pa tayong paraan para mapatay siya. Hindi mo na kailangang madumihan ang iyong mga kamay. Pinayuhan siya ni Sean, pero nanahimik lang siya. Hindi sigurado kung nakikinig pa ba siya sa kanya, nagpa siya si Sean na tawagan si Benjamin nang huminto sila sa isang traffic light. Anong ginagawa mo? Tanong ni Erisa nang makita niyang inilabas niya ang phone niya. Tatawagan ko si Benjamin. Nauutol na sambit ni Sean. Sa isang glacial look sa kanyang mga mata, inagaw ni Erisa ang telepono at kinansela ang tawag. Walang maidudulot sa kanya ang pagtawag sa kanya. Papatayin ko si Dana one way or the other. Galit na galit si Erisa habang iniisip na sinusubukan nilang ipagtanggol si Dana. Napagtanto na hindi niya naiintindihan ang mga intensyon nito, mabilis na ipinaliwanag ni Sean, maling ideya ang nakuha mo, Mrs. Graham. I'm calling Benjamin because I want him to talk some sense in you before you do anything rash. Ako o si Benjamin ay hindi nagsisikap na ipagtanggol si Dana. Kung gayon, magpatuloy ka sa pagmamaneho. Ani Erisa at inilipat ang tingin sa harapan. Nang makitang hawak-hawak pa rin niya ang kanyang telepono, walang choice si Sean kundi magpatuloy sa pagmamaneho. Nang malapit na silang makarating sa istasyon ng pulis, biglang nagbago ang isip ni Erisa at nagutos, sa isang segundong pag-iisip, dalhin mo na lang ako kay Jonathan. Oo naman, sagot ni Sean. Ang pagpunta kay Jonathan ay talagang isang mas magandang ideya. Dahil doon sa isip, hinatid niya ito diretso sa law firm ni Jonathan. Mrs. Graham, gulat na bulalas ni Jonathan nang makita siya. Sa loob tayo mag-usap, sabi ni Sean habang sinenyasan siya ng mga mata. Tumango si Jonathan at may naghanda ng kape. Nako, gatas o tubig ay sapat na. Wala pang tulog si Mrs. Graham simula kagabi, kaya hindi siya dapat nagkakape ngayon, bulong ni Sean sa kanya. Paumanhin sa biglaang pagdaan, Mr. Patterson. Sana hindi tayo humahadlang sa trabaho mo,
Nakasimangot na sabi ni Erisa. Hindi naman, Miss York. Please, have a seat. Pag-assure ni Jonathan sa kanya habang sinenyasan silang maupo. Matapos maglaan ng ilang sandali upang isulat ang kanyang mga iniisip, nagpa siya si Erisa na diretso sa punto. Ginoong Patterson, gaano ka Katie wala na masentensyahan ng kamatayan si Dana? Huminto si Jonathan at nalilitong sumulyap kay Sean. Hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol dito, pero may isa pang. Anak si Mrs. Graham kay Benjamin. Gayunpaman, wala na ang batang iyon dahil sa ginawa ni Dana. She got him killed. Paliwanag ni Sean na may malungkot na tingin sa mukha. Laking gulat ni Jonathan nang sa wakas ay naunawaan niya ang dahilan ng biglaang pagdalaw ni Erisa. Mayroon ba kayong matibay na ebidensya para patunayan ito? Narinig lang ito ni Sean mula sa mga bata, kaya wala siyang anumang ebidensya. Ako, kumpiyansang sagot ni Erisa. Kabanata 448. Kumunat ang noo ni Jonathan na nagtataka kung bakit hindi sumama si Benjamin sa kanila. Okay, ito ay dapat na madali kung mayroon kang ebidensya. Hindi lamang ninakaw ni Dana ang anak ni Benjamin, kundi pinatay pa niya ito. Iyon lamang ay sapat na para bigyan nila siya ng pinakamabigat na sentensya. Puno ng pout ang mga mata ni Erisa habang nakakuyom ang mga kamao. Sana ay madala sa hustisya si Dana sa lalong madaling panahon, Mr. Patterson. Pagpasensyahan mo na si Mrs. Graham. Mayroong ilang mga pamamaraan na kailangan nating dumaan. Naisumat ko na ang kahilingan, at ipapaalam ko sa iyo sa sandaling makakuha ako ng kumpirmasyon sa petsa para sa pagdinig ng hukuman. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin ay tumutok sa pangangalap ng mas maraming ebidensya hanggat maaari, muling pagtitiwala ni Jonathan sa kanya. Nakaramdam pa rin ng pag-aalala kay Erisa, palihim na nag-text si Sean kay Benjamin habang hindi ito nakatingin. Sa kasamaang palad, abala si Benjamin sa paghahanap kaya hindi niya ito napansin. Any news, Ethan? Tanong niya habang nakatayo sa tabi ng border na naka-shades. Sinuri namin ang lahat ng mga kotse na dumaan dito, ngunit wala kaming nakita. Nakasimangot na sagot ni Ethan. Siya rin, napag-isipang palaisipan kung paano mawawala ang isang bata nang walang bakas sa isang maliit na bayan. Biglang may ambulansya na papunta sa kanila. Nataranta ang bata sa loob ng sasakyan at mabilis na nagtago nang makilala niya ang mga ito na naghahanap sa kanya. Mister, huwag mo naman sanang sabihin sa kanila na nakita mo kami ni Lola. Mga masamang tao sila. Napansin ng driver na medyo kakaiba ang kanyang kahilingan at sinikap siyang bigyan ng katiyakan. Mga pulis iyon, Tim. Hindi sila masamang tao, kaya hindi mo kailangang matakot. Baka may iba pa silang iniimbestigahan. Nang marinig iyon, sumilip si Tim sa bintana at nakita ang mga aktwal na pulis na nakatayo doon. Mga pulis, anong ginagawa ng mga masasamang ito sa mga pulis? Kasabwat ba sila? Sa paniniwalang sila ang mga tauhan ni Raphael, iginiit ni Tim, malaki ang utang ng aking tiyuhin dahil sa kanyang pagsusugal. Sinaktan niya kami ni Lola kahapon dahil wala kaming maibigay na pera. Nandito ang mga lalaking iyon para hulihin ako at gamitin para bayaran ng utang. Mangyaring tulungan kami, Ginoo. Kailangang magpatingin si Lola sa doktor, kaya hindi ko kayang hayaan silang kunin ako. Takot na takot siyang mahuli kaya may takot na nakasulat sa buong mukha niya. Tulungan mo ba kami, binata? Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa akin, ngunit si Tim ay 5 taong gulang pa lamang. Mangyaring huwag hayaan silang kunin siya. Paano kung paikutin mo ang sasakyan ngayon? Makakalimutan na natin ang pagtungo sa lungsod. Pakiusap ni Mary. Siya rin ay kumbinsido na sila ay masasamang tao dahil siya ay natroma pa rin sa pagbagsak ng kanilang bahay ng mga maniningil ng utang. Maghay-hinala lang sila kung babalik tayo ngayon. Iminumungkahi ko sa inyong dalawa na itago ang inyong sarili habang dinadaanan natin sila. Who knows? Baka hindi nila mapansin kayong dalawa, napabuntong hininga na sagot ng driver nang makita ang mga pulis sa harapan. Karaniwan na sa kanya na makarinig ng mga katulad na kaso sa klinik, kaya talagang nakiramay siya sa mga ito. Salamat, Ginoo. Pasasalamat na bulalas ni Tim. Pagkatapos ay tinulungan niyang itago si Mary gamit ang isang kumot bago umakyat sa isang kahon sa gilid. Pakibialasan, mga Ginoo, nagmamadali akong lagyang muli ang mga gamit kong medikal dito. Kailangan ito ng klinika. Tinawag ng driver ang mga pulis habang siya ay huminto sa hangganan. Dahil walang nakitang tao sa kanyang van ang mga pulis, hinayaan siyang dumaan ng walang pag-aalinlangan. Tinulungan ni Tim si Mary na makalabas sa ambulansya. Nang makalayo sila sa hangganan. Salamat, Ginoo.
Maraming salamat, binata. Huwag mong banggitin, sabi ng driver habang binababa sila sa ospital. Nagpasalamat muli si Tim bago tinulungan si Mary sa ospital para magamot siya. Samantala, nadiin si Benjamin sa kanyang pag-iisip habang patuloy na naghahanap sa bayan. Saan kaya nagpunta ang batang ito? Natakot kaya namin siya sa aming nakakatakot na presensya. Dahil doon, sinulyapan ni Benjamin ang kanyang bodyguard bago tinawag ang kanyang assistant, Ethan. Agad namang tumakbo si Ethan. Oo, Mr. Graham. Suriin ng mabuti ang footage ng surveillance camera muli. Gayon din, sabihin sa kanila na maging maingat sa kanilang mga ekspresyon kapag naghahanap. Ayaw naming takutin ang mga tao dito. Dapat din nating subukang i-advertise ang ating paghahanap dito. Naiintindihan. Dahil doon, mabilis na tumakbo si Ethan para ibigay ang mga order. Kabanata 449. Hindi nagtagal, ang mga larawan ni Tim ay makikita sa lahat ng screen sa mga pampublikong lugar sa bayan. Naturally, hindi rin nagtagal bago ito nakita ng mga nasa ospital. Gulat na gulat ang mga nurse na nakatingin sa advertisement. Teka, hindi ba iyan ang batang nagpakita kanina? Oo, Tim yata ang pangalan niya o ano. Mukhang hinahanap siya ng mga iyon dahil nawala siya. Sa tingin ko hindi sila masasamang tao. Bakit tinawag sila ni Tim na masamang tao? Kung gayon, siguro masasamang tao talaga sila. Hindi ko akalain na ang mga masasamang tao ay matapang na mag-advertise ng kanilang paghahanap ng ganito. Ang katotohanang nag-aalok sila ng malaking gantimpala ay dapat kumpirmahin ang teoryang ito. Nang makuha ng advertisement ang atensyon ng staff ng ospital, isa sa kanila ang nakipag-ugnayan kay Ethan di nagtagal. Mr. Graham, nakatanggap lang kami ng balita na nagpalipis ng gabi ang bata sa isang klinika. Sabi ni Ethan habang iniulat niya ang kanyang mga natuklasan kay Benjamin. Agad na tumungo si Benjamin sa klinik kasama ang kanyang mga tauhan nang marinig iyon. Gulat na gulat ang mga nurse nang makita siyang dumating, lalo na nang mapansin nila kung gaano siya kay-aman. Ang suit na suot niya ay tiyak na magastos. Walang paraan na siya ay isang masamang tao. May nakita na ba sa inyo ang anak ni Mr. Graham? Tanong ni Ethan habang pinapakita sa kanila ang ilang pictures. Nagpalitan ng nalilitong tingin ang mga nurse. Anak ni Mr. Graham. Tumango si Ethan. Oo, tama. Medyo matagal na namin siyang hinahanap. Meron tayo. Dinala niya ang isang matandang babae para magpa-injection kagabi. I think they were scared by how intimidating you guys look, so he asked us to keep their visiting a secret, sabi ng nurse na tumawag kay Ethan kanina. Naningkit ang mga mata ni Benjamin sa narinig. Nandito pa rin ba siya ngayon? Tanong niya. Umiling ang mga nurse. Hindi, umalis sila kaninang umaga. Saan sila nagpunta? Excited na tanong ni Ethan dahil sa wakas ay nakahanap na sila ng clue kung nasaan si Tim. Ang mga nurse ay nagpapalitan lamang ng hindi tiyak na mga tingin at tumahimik. Pakisabi sa amin kung may alam ka. Ang ina ng batang ito ay labis na nag-alala kaya siya nagkasakit kagabi. Sinenyasan sila ni Ethan. Nang maramdamang hindi nila pinik ang kanilang pagkabalisa, nagpa siya ang mga nurse na sabihin sa kanila ang totoo. Malamang papunta sila sa lungsod. Umalis sila sa isa sa mga ambulansya namin kanina. Sa palagay ko ay may sinabi siya tungkol sa pagpapagamot sa matandang babae sa isang ospital. Ibinalik ni Ethan kay Benjamin ang isang nasa sabik na sulyap habang ipinipilit niya ang aling ospital iyon. Samantala, nakaupo si Tim sa koridor habang hinihintay si Mary na matapos ang kanyang pagsusuri. Napakunot ang noo niya nang mapansin niyang nagbubulungan ang mga tao sa paligid niya habang nakaturo sa kanya. Nang ibinaba niya ang kanyang tingin, napagtanto niya na ang kanyang damit ay hindi kapani-pani walang marumi. Kung hindi dahil sa kanyang malinis na mukha, wala siyang iba sa isang random na pulubi sa kalsada. May humakbang pasulong at nagtanong, ano ang ginagawa mo rito ng mag-isa, bata? Sinabi sa akin ni Lola na hindi ako dapat makipag-usap sa mga estranghero. Sa isiping iyon, napakagatlabi lang si Tim at maingat na tinitigan ang taong tahimik. Kamukhang kamukha mo yung bata sa TV. Ikaw ba ang hinahanap nila? Ha, sa TV. Kumunat ang noo ni Tim sa narinig. Sinubukan ng tao na ituro ito sa kanya, ngunit nagkunwari siyang hindi interesado. Hanggang sa umalis ang tao ay sumilip si Tim sa pinakamalapit na telebisyon, at nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang larawan ni Gavin sa screen. What the hell? Kailan pa ako napunta sa TV? Teka, hindi. Hindi ako ang nasa larawan. Hindi pa ako nagsusuot ng ganitong kagandang damit. Pero bakit kamukha ko ang batang iyon?
Hindi mabilang na mga pag-iisip ang sumagi sa isip ni Tim. Biglang may narealize siyang kakaiba ng mas malapitan niyang tingnan ang screen ng telebisyon. Teka, fair skin yung boy sa picture, pero yung sakin sobrang tanned. Inampun ako ni Lola, baka kapatid ko talaga ang batang ito. Ngunit bakit ako itinapon sa basurahan habang siya ay namumuhay ng magarbong buhay? Bakit kailangang ako pa ang iniwan? Magkamukha talaga kami, kaya bakit mo ako itatapon? Teka, pareho kaya kaming natapon. Ganon ba ang nangyari? Hindi, mukhang hindi iyon. Ano man, bakit nila ako hinahanap ngayon kung iniwan nila ako noon? Kabanata 450. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Tim nang makita niya ang contact details sa advertisement. Habang inihambing niya ang kanyang sarili sa batang lalaki sa larawan, mas tumitindi ang kanyang damdamin ng kalungkutan at pagkamuhi. Naramdaman ni Mary ang kirot sa kanyang puso nang lumabas siya ng klinika at nakita siyang nakaupo doon ng mag-isa. Tim! Magiliw niyang tawag sa kanya. Tumangala si Tim at tumakbo para yakapin siya nang makita siya. Ayos ka lang ba, Lola? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako. It was just an examination, paniniguro ni Mary habang tinatapik-tapik siya sa ulo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo at pagbutihin mo, Lola. Huwag mag-alala tungkol sa pera. Magsusumikap talaga akong mabayaran ang pagpapagamot mo, tiyak na sabi ni Tim. Lola na lang ang meron ako ngayon. Nalungkot din si Mary dahil alam niyang kailangan siya ni Tim at mag-iisa siya nang wala siya. Sige, siguradong gagaling ako, sagot ni Mary na may luha sa kanyang mga mata. Kailangan pa ako ni Tim, kaya kailangan kong maging matatag. Dahil wala silang maintindihan sa medical report para sa pagsusuri, nagpa siya silang kumonsulta sa doktor tungkol dito. Hintayin mo ako sa labas, Tim. Ako na mismo ang magtatanong sa doktor tungkol dito. Ayaw ni Mary na sumama siya sa kanya dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Gayunpaman, sapat na matalino si Tim upang makita ang kanyang mga intensyon at matigas na sumagot, sa tingin ko ay dapat akong sumama sa iyo, Lola. Maaaring hindi mo matandaan ang mga tagubili ng doktor. Mayroon akong mahusay na memorya, kaya tiyak na kakailanganin mo ako. Pagkatapos ay hinintay niyang lumabas ang pasyente bago nagtanong sa doktor, Doktor, lumabas na ang medical report para sa pagsusuri ng aking lola. Maaari ka bang tumulong na tingnan ito? Oo naman. Pumasok ka na, magiliw na kaway ng doktor habang naaalala niya si Tim. Let's go, Lola, sabi ni Tim habang inaakay si Mary sa consultation room. Pinalibutan ni Benjamin ang kanyang mga bodyguard sa ospital pagdating nila. Pagkatapos ay na-access ni Ethan ang mga surveillance camera at nakita si Tim ng medyo mabilis. Nasa consultation room sila sa ikatlong palapag, Mr. Graham. Tara na. Dahil nasa sabik na makita ang kanyang anak, tumakbo si Benjamin patungo sa elevator habang si Ethan ay nakasunod sa likuran. Ang mga tao sa ospital ay lahat ay nagtataka sa kanilang mga mukha nang makita nilang dumaan si Benjamin kasama ang isang malaking grupo ng mga lalaki. Sa takot na baka matatakot niya ang bata, huminto si Benjamin nang dumating siya sa labas ng consultation room at tinanong si Ethan, dapat ba akong pumasok ng ganito? Halos mapahagalpak ng tawa si Ethan sa hitsura ni Benjamin, ngunit napigilan niya ito at sinabing, siguro dapat na lang akong pumasok, Mr. Graham. Sinaman siya ng malamig na tingin ni Benjamin, ngunit kumaway sa kanya at sinabing, sige, bilasan mo. Saglit na inayos ni Ethan ang kanyang kasuotan at ngumiti bago kumatok sa pinto. Pumasok ka. Pasensya na sa panghihimasok ko, bulong ni Ethan habang binubuksan ang pinto at iniskan ang consultation room, para lang nakahinga ng maluwag nang makita si Tim sa loob. Dahil ayaw niyang takutin si Tim, sinabihan ni Ethan ang doktor na ituloy ang konsultasyon. Anong meron? Nasaan ang bata? Nakakunot ang noo na tanong ni Benjamin nang makitang lumabas ng kwarto si Ethan mag-isa. Sa palagay ko ay dapat tayong maghintay ng kaunti pa, Mr. Graham. Baka takutin natin ang bata kapag ganito na lang natin siya dadalhin, paliwanag ni Ethan. Agad na nagningning ang mga mata ni Benjamin. Nasa loob talaga siya. Oo, sir. Kamukhang kamukha niya talaga ang iba mo pang anak, maliban sa mas maitim na balat. Sagot ni Ethan na may kasamang excited na. Ngiti, sinigurado niyang hindi na niya babanggitin ang payat ni Tim dahil ayaw niyang mag-alala si Benjamin.